1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka, syempre, sa mga bago nating subscribers. Hello. So, kamusta kayong lahat? At saka, syempre, sa mga makasolid na Mama Sam dyan, na talaga namang tumututok dito. Maraming salamat guys sa inyong lahat. So, ngayong araw na to marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, Miss Supranational from Australia, bumisita sa Pilipinas. Ano kayang gagawin niya dito? So, parang feeling ko ang gagawin niya dyan ay magti-training siya dyan ng bonggang-bongga. So, yun yung isa sa mga naiisip ko. And then, pangalawa, sana ma-enjoy niya kung ano ang meron sa ating bansa. Lalo na, syempre, yung mga beach natin, di ba? So, parang feeling ko magugustuhan niya yan kapag bumisita siya. Kasi naman, napakaganda naman talaga ng ating tanawin, di ba? So, maraming pwedeng puntahan sa Pilipinas at sana mapuntahan niya. And then, ayun, kung magte-training siya dyan ng bonggang-bongga, ay bongga yan. So, maganda yan. And then, tingnan natin kung ang pambato nga ba ng Australia ay papalo ng bonggang-bongga sa Miss Supranational ngayong taon na to. So, good luck and wish all the best. Di ba? So, yun. So, para naman sa sumunod natin, chika, eto, syempre, nako, ang Miss Planet, Cambodia daw ang nanalo. So, obvious daw na dinaya daw ng Cambodia ang Miss Planet dahil ang dami daw magagandang kandidata pero si Cambodia daw ang pinanalo. So, ano daw ang ibig sabihin neto? Well, ang ibig sabihin neto ay nakakaloka. So, yon sa Cambodia ginawa ang Miss Planet. Pero, nandoon ako kasi na in fairness naman doon sa kandidata nila, maganda. Oo, kaya lang, syempre, hindi maiiwasan na maintriga yan. Lalo na ngayon, ang dami nilang mga hinaharap na problema. And then, plus nandoon na hindi mo maiiwasan magtaas ng kilay ang ibang bansa na kalapit na ng Cambodia sa kanila. Pero ako, sana i-consider din natin na hindi porkit host country ka, ay hindi ka na pwedeng manalo. Lalo na kung meron naman silang ganito kagandang kandidata na, alam mo yun, na pwede din naman talaga pumalo at manalo sa kompetisyon. And happy ako for her. Kasi syempre, di ba, nakakaloka na parang bihira silang magkaroon ng ganitong kagandang kandidata para sa isang beauty pageant. And good luck. So, yon. At let's see. Di ba? So, nakakaloka. Pero, ayun nga, wala naman tayong magagawa kung ayun yung kinoronahan nila, di ba? So, yon. At wish all the best. So, yon. So, para sa sumunod natin, chika, eto nga, Miss Universe na si Fatima. Ang sinasabing ganon ay pupunta daw sa Pilipinas. So, pupunta ba si Fatima sa Pilipinas para umattend ng Miss Universe Philippines? To be honest, wala pa tayong balita tungkol dito. Hindi pa to klaro, sa totoo lang, na iimbitahan ba ng Miss Universe Philippines Organization si Fatima para sa coronation ng Miss Universe Philippines. Pero kung pupunta si Fatima, bongga yan. Kasi di ba taon-taon naman kasi yung mga reigning beauty queen ng Miss Universe ay iniimbitahan talaga ng Miss Universe Organization. At happy ako dyan. At
tignan natin kung makakarating si Fatima. Sabing ganon, nako, hindi daw matutuwa si Mr. Nawat kapag inimbitahan daw si Fatima ng Miss Universe Philippines Organization. Bakit naman? So wala namang pakialam si Mr. Nawat kung gustong tumambling ni Fatima dyan at gusto niyang mag-split, di ba? So parang tapos na ang trabaho ni Mr. Nawat sa Miss Universe. And then ako, parang feeling ko naman naghiwalay naman sila ni Fatima ng mas maayos, mas klaro. So, respetuhin na lang natin yung bawat isa. And then, kung pupunta si Fatima, sana i-welcome ninyo ng bonggang-bongga at sana mabighani kayo doon sa ganda na meron siya. Kasi ako sa totoo lang, hindi ko siya nakita dito sa Thailand. Or, dumaan na siya sa harapan ko, hindi ko pa siya napansin. So, yun. So, nakakaloka. Ewan ko dyan kay Fatima, para siyang invisible na hindi mo siya maramdaman. So, yun. So, I'm so excited kung pupunta siya sa Pilipinas. At let's see kung ano ang magiging eksena at ganap niya dyan. Diba? So, yun. Laban. At para naman sa sumunod na chika, ano naman daw ang reaction ko sa sinabi ni Megang yan na I hate the tip, know when to pick. This is like an unpopular opinion because you should be at the top of your game all the time. You should show them who you are from day one. So, well, ang masasabi ko dyan, tama naman. Kung ikaw ay kandidata, dapat wag mong hintayin kung kailan ka magpapaandar. Dapat sa simula pa lang ng laban, paandar ka na. At yes, para sa akin, hindi effective yung know when to pick. Sa totoo lang, hindi siya magandang tip para doon sa mga candidates na nagko-compete. Kasi dapat talagang ilabas mo na, itodo mo na, ipakita mo sa organization na ikaw ang Reyna. Katulad nga ng ginawa nila Megang Yan, Catriona Gray, na parang yung laban nila talagang pinagandaan nila. Ako kasi the well na na prepared ka sa competition ay aariba ka ng bonggang-bongga. At doon ako magiging talagang hahanga talaga sa isang kandidata. Katulad na lang dito sa Miss Universe Philippines. Talagang hinahanap ko dyan kung sino talaga yung pasabog, paandar, at alam mo yung consistent. At the same time, syempre, total package siya. Kasi aanuhin mo yung know when to pick kung hindi ka na gusto ng organization dahil walang nakikita sa'yo. Di ba? So ako, sanayin ako dyan sa sinabi ni Megang Yang. And then, sana ang organization natin dyan sa mga beauty pageant ay sana maintindihan nila yung na hindi dapat na know when to pick ang drama mo. Dapat from the beginning pa lang ay eksena ka na. Katulad na lang halimbawa yung ginawa din sa Miss Grand, di ba? Na talagang laban na laban ng ate mo. So marami siyang mga baon. Pero kasi dapat consistency ang key dyan. Pero at the end, pasabog ka talaga. Lalo na sa huli, meron ka pang ibubuga. Kasi meron kasi mga candidates kasi from the beginning, paandar. Tapos pagdating sa dulo, wala na palang ibubuga kasi ubos na yung damit. Di ba? So yun, tapos yung pang-penali niya, hindi pala ganun kabongga. May mga ganun Kung baga sa utot, parang yung dulo, hindi hindi lumabas. Yung mga tipong ganun. Kung baga sana ang akin, sa mga candidates, talagang dapat planado sa game nila from day 1 until end. And then doon sa dulo, doon talaga yung dapat ibigay mo talaga yung granada. Boom! Di ba? Saska. Dapat doon ka talaga magpapasabog. At alam mo yun, yung itodo mo sa dulo, tapos pagdating sa dulo, lahat sila papalakpak sa'yo hanggang sa makuha mo na ang corona, di ba? So, yun. So, tama si Megang Yang at hindi ako disagree dyan sa sinasabi niya, kundi totally agree talaga ako. So, yan. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, spotted daw, Rabia Mateo, bagong boyfriend nga ba si Jake Cuenca? Anong chika mo dito, Mama Sam? Naku, nakakatakot si Jake Cuenca doon sa pinapanood kong teleserye niya. Rabia, mag-ingat ka, charot. So, yun. Ako para sa akin, kung silang dalawa, single na daw si Rabia kasi break na daw sila ng boyfriend niya.
Tapos ito namang si Jake Cuenca, kung binata naman at wala single din, di ba? So, why not? Coconut. Walang masama. Masarap kaya magmahal daw si Jake Cuenca, sabi ni Kylie Versosa. Charot. So, yon. So, dito, napaghahalata lang na si Jake Cuenca mahilig sa mga beauty queen. Di ba? Sa mga title holder, take note ha. So, yon. So, why not? Maganda naman si Rabia. Gwapo naman si Jake. Kung gusto siya ni Rabia, go, go, go. At least si Rabia, jackpot dyan kay Jake Cuenca, di ba? So, yun. So, mali mo, ayun mong pangasawa niya. So, hindi natin alam yung totoong istorya between them. So, hindi natin alam kung ano yung score nila, real score. Kung sila ba ay magjowa o sila ba ay nagliligawan. Baka mamaya nakuha na lang ng picture kasi may meeting tapos may binibentang insurance. So, di ba? So, yun. So, wag na muna tayo magbigay ng mga kung ano-ano. Baka kasi meron silang meeting for the show or baka magsasama sila sa isang teleserye na hindi natin alam. Kaya, wag na muna natin sila intrigahin, no? Sus ko. At kung meron man silang namumuo na relasyon, ay kanila na lang yun, no? Di ba? So, saka na lang natin malaman. At para naman sa sumunod nating chika, eto nga. So, ano daw masasabi ko sa eksena ni Baguio City na si Roxy Villes dito sa Boracay? Siyempre, katulad ng White Sun, maputi din siya at maputi din yung damit niya. So, ako para sa akin, bongga. Bongga yung ipinapakita niya dyan. Bongga yung eksena niya dyan. At bongga yung kanyang talagang trabaho, di ba? Kung paano niya ginagawa dito sa Miss Universe Philippines. Ako para sa akin isa siya sa mga tinuturing ko talagang malakas na kandidata. At hindi niya kailangan magpaandam ng todo-todo kasi parang mas simple, mas bongga. Ang pinakagusto ko kasi kay Roxy, elegante yung datingan, sinisimplihan. Pero sana naman, wag naman puro puti ang suotin mo, Roxy. Try mo ang red, di ba? Kasi parang feeling ko, mula doon sa na talagang gandang-ganda ako doon sa kanyang evening gown na naka-white siya. Ayan. Sobrang nabonggahan din ako doon sa niya, 'di ba? Sa white na niya talaga, itsura niya doon. At parang nagustuhan niya na ng todo-todo. Kaya mukhang naka-white na ang lola mo ever, 'di ba? Pero syempre, looking forward ako sa mga gagawin niyang paandar ngayon dito sa Boracay, lalo na sa swimsuit. So, wala tayong naririnig sa kanya ngayon, no? Tahimik. Ang maingay ngayon dyan sa Boracay ay si La Union. At ano naman daw ang masasabi ko sa beauty ni Justin Pilisarta? Well, kay Justin Pilisarta, maganda siya. Maganda si ate. Si Justin kasi, ako para sa akin, medyo naninibago lang ako sa kanya, Kasi alam naman natin na iba din talaga umatake to si Justin. Pero ngayon, mas gusto ko talaga yung beauty niya. And then, sa nakikita ko sa kanya, parang Janine Togonon, level, mga tipong ganon. So, tingnan natin kung ang kanyang laban na ginagawa dito ay aariba ba ng bonggang-bongga or tuluyan siyang mawawala sa eksena. Siyempre, gusto ko umeksena ng todo-todo si Justin Pilisarta. Pero parang mahina yung niya suporta sa kanya ng tao. Parang hindi masyado napapansin. Pero syempre, kapag once na nakarating yun sa semifinals, oh my God, asahan mo, kakabugyan talaga ng todo-todo. And looking forward ako sa magiging eksena niya. So, good luck kay Justin Pilisarta at happy ako kapag nakarating yan sa top 5 ng Miss Universe Philippines. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, Tacloban City na si Jacqueline. Ayan, ano naman daw masasabi ko sa beauty? Parang artista. Pang artista yung beauty niya. To be honest, maganda siya. Kung ganda ang pag-uusapan, maraming magaganda Maganda. Pero hindi ko alam kung yung ganda ba niya ay ganun ba siya kakumpiyansa para ilaban talaga ang corona, di ba? So, yun. So, ako para sa akin, maganda ang pambato ng Tacloban, At medyo kaabang-abang din. So, malay mo, bigla pa lang siya pala ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe Philippines. Ikaw ba, nakikita mo ba yun? Parang ako naman, parang hindi ko nakikitang ganon. Pero I hope na sana
makasabay siya dito sa laban, di ba? So, yon kasi maganda, pwede mag-artista at pwedeng umiksena ng bonggang-bongga talaga. So, I'm happy and I'm so excited. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, nakakaloka dahil syempre pambato daw ng tagig, umaariba ng bonggang-bongga dito sa Miss Universe Philippines. To be honest, kanina, yung unang araw nila, hindi ko siya masyado napansin. Pero kanina, meron siyang pasabog. Ay, ang ganda. Ang ganda ni Bella Ismael. Tapos, ayun nga, may nagsabi nga sa akin na, ay, maganda talaga siya, Mama Sam, in person. Ako naman parang feeling ko, yes. But, looking forward ako kung paano niya kasi ipapanalo talaga to. At, I'm so excited for Bella Ismael dahil si Bella Ismael isa sa mga nakikita natin na talagang strong candidates na pwedeng matira talaga sa dulo ng kompetisyon at pwedeng manalo ng Miss Universe Philippines ngayon taon na to. Hindi mo po pwedeng i-underestimate yung kakayahan ni Bella Ismael kasi alam mong may ibubuga. Hindi mo po pwedeng isnabin yung mga ginagawa niya dito kasi alam mong lalaban. So ako para sa akin, looking forward ako sa magiging eksena ni Bella Ismael sa mga susunod pang araw. Lalo na ngayon, malapit na ang competition nila sa 22 or sa 21 bukas ng gabi. So, ayan, magkakaalaman kung paano ang kanyang paandar at kanyang pasabog. At I'm so excited. Excited ako sa kanyang magiging ganap. So, looking forward ako doon. And then, let's see kung ang Bella Ismael na ba makakapag-uwi ng corona. But for now, masasabi ko malakas ang laban ni Bella Ismael sa competition na to. At lalo na ngayon, ang ganda-ganda ng ate mo. No? Ang ganda niya dyan. Bubilib ako sa ganda niya. Sobra. At tignan natin. Pero ito, Diyos ko, ayaw magpaawat. Sabing ganon, pambato daw ng Sultan Kudarat. Isa din sa mga may tuturi ng malakas na kandidata. Dahil daw sa eksena neto at ganap. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay good luck kay Sultan Kudarat. Sultan Kudarat ang nakikita ko na possible na mag-uwi ng isa sa mga corona dito sa Miss Universe Philippines. Dahil siguro sa makinarya na pwedeng suporta sa kanya ng Sultan Kudarat. And then, sabi ko, nung nakaraang taon na uwi nila ang Charm, I think this year, ang may uuwi naman nila, nakaraang taon nang nauwi nila ay Cosmo. So, this year, parang feeling ko, ang may uuwi nila ay yung Charm. So, may chance na makakuha ng corona. Pero sa Miss Universe, hindi ko pa nakikita na ang Sultan Kudarat ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe Philippines. But, kung magbibigyan siya ng pagkakataon, bakit hindi, di ba? Kasi yung beauty niya talagang umaariba din. Pero ang nakikita ko kay Sultan Kudarat ay pwedeng Miss Charm talaga. So, parang feeling ko doon kasi may mga botohan din sa Charm na pwede siyang ilaban talaga doon at pwedeng masuportahan ng organization ng Sultan Kudarat. So, let's see kung ang pambato nga ba ng Sultan Kudarat ang mag-uuwi ng titulo dito sa Miss Charm. So, yan. So, ayun yung nakikita ko sa kanya, Charm, or kaya, hindi ko alam, hindi ko nakikita na ilalagay siya sa supranational, pero Charm, yes. Kaya niya. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Bea Milan. Hindi na maawat sa eksena. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga talaga si Bea. Nako, si Bea talaga, grabe. Tapos na ang laban. Uwian na. Ganon. So, sa ngayon, sobrang ganda talaga ng ipinapakitang laro dito ni Bea. At parang feeling ko, si Bea talaga ang isa sa mga tinik na kalaban ng mga candidates dito sa Miss Universe Philippines. Hindi maawat ang bruha. Sobrang panalo. Siya na talaga yung nagbibigay ng vibes na pang Miss Universe. Siguro, kapag napolitika na lang daw yan. Sabi ni Christine Ann Perez sa akin, kapag napolitika yan, Mama Sam, ayun lang yung ikakatalo niya. Pero parang feeling ko, you cannot deny na siya talaga yung nagbibigay talaga ng magandang vibes dito sa competition na to na para sabihin mo na, okay, she will be the next Miss Universe Philippines. So, looking forward talaga ako sa swimsuit nila
kung anong ariba. Kanina nakita ko nagpa-practice siya na maglakad. Ay, nako, panalo. Oho. So, panalo. Talagang, alam mo yon, ang ganda, ang linis. Sobrang, winner. So, yun. So, looking forward ako sa magiging eksena pa niya. More and more and more. So, yun. At laban. So, La Union. Kasi si La Union talaga ang pwedeng maging Miss Universe Philippines natin ngayong taon na to. Pero kayo at tatanungin ko, anong masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.